Yusek, meron po bang mga bagong pinadeport po ngayon? Pakibigyan po kami ng detalye. Opo, actually ang ipapadeport po natin ngayon is 167 na foreign nationals. Karamihan po rito talaga mga Chinese. Ito ho ay pangatlo na sa deportation na ginawa natin. May nauna po tayong pinadeport na 14 Malaysians and then 45 na Vietnamese. And then after that, meron pa po tayong kasunod na pang-apat na batch, mga 44 foreign Chinese naman po ang papadeport natin. Yung binanggit po namin kanina, ang mga complaints po dito or kaso ay parang overstaying. Tapos paki-explain lang po yung basihan sa pagpapadeport sa kanila. Kasi po nung nirate po natin yung scam hub dito po sa Banban, Tarlac, automatic po kailangan pag foreign nationals po, i-present mo yung mga dokumento mo pag hinanap po ng mga taga-immigration. And during that day, yung inspection po, wala po silang maipakitang mga dokumento. So yun po ay violation ng tinatawag nating immigration laws. Failure po yan to present yung working visa nila and passport during the inspection. So automatic po, violation po yun ng kanilang condition of stay dito sa atin. So as a foreign national at nag-violate ka ng ganong mga terms and conditions, automatic po kakasuhan ka po ng Bureau of Immigration. Linawin ko lang, sila po ay, since pinadeport na po sila, paano po yung mga kinakaharap nilang kaso? And then paano naman din po itong mga nag-ooperate nung yung hub dyan, yung Pogo hub dyan sa Tarlac? Yung mga nag-ooperate po ng hub, yung specifically po dito sa Banban, naiwan po, iniwan po natin sila yung mga involved po sa human trafficking, yung involved po dito sa pagpapatakbo po nung Banban scamming hub, yung Pogo hub po dito sa Banban. Automatic po, kakaharapin po nila yung mga kaso po na ipinail natin dito laban sa kanila. Yung binanggit nyo, human trafficking, and then earlier yung may ibang charges din po of illegal detention. Pero pagdating po dito sa isa nga yung overstaying sila at violation of immigration laws, natuntun nyo na ba kung paano po yung proseso? Na kasi medyo marami sila eh. So pagpasok nila dito, yan na nga, wala po silang mga tamang dokumento, walang mga passport. Apo, actually, kasama na po namin sa pag-iimbestiga yung Bureau of Immigration kung ano po ba talaga yung status nila. Sila po ba ay nagsimula sa student permit at na-convert po sila as tourist o kaya working permit. Yun po yung kasama po sa investigasyon na ginagawa po ng Interagency Task Force on Human Trafficking. Yusek, huli na lang po, ilan na lang po yung naiwan pa at may next batch pa po ba ng mga ide-deport? Meron pa po tayong 44 na Chinese nationals na ide-deport po in these coming days. At meron pa pong yung ibang aside po diyan sa mga Chinese, meron pa po diyan mga ibang foreign nationals like yung Rwandans, meron po tayo diyan, mga Kyrgyzstan. Ipapadeport din po natin yung mga. Ay, huli na lang po, pumasok lang po kasi yung ibang videos, parang may kuha po na yung iba po dyan sa mga ipapadeport ay nakagapos. Yusek? Opo, procedure po yan, safety procedure po na ginagawa. Siyempre magkakaroon po ng paglipad na gagawin and they will be boarding an airplane na hindi ho sila pwedeng manggulo doon. Mamaya ho kasi bigla ho sila magwala doon at gumawa ng eksena sa loob ng aeroplano. So just a safety precaution po. Kailangan po talagang lagyan po natin sila ng post. Okay, maraming po salamat kayo sa Gilbert Cruz. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.